Doktor, hindi alam na nabuntis niya ang dating janitress na ex-girlfriend hanggang sa paanakin niya ito sa operating room. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bro, are you sure you're coming back to the Philippines? Tanong ng kaibigan ni Zeke sa kanya. Of course. Yun ang sabi ni Dad, so I don't have a choice. Dad has decided. Wika ni Zeke. Si Zeke ay isang anak ng bilyonaryo at nagmamay-ari sila ng isang malaking ospital sa Pilipinas. Nag-aaral si Zeke sa Amerika para maging isang ganap na doktor dahil balang araw siyang magmamana ng ospital na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Sa bagay, wala ka naman talagang choice. Tura ng kaibigan ni Zeke. Yeah, but for now, let's enjoy the night. Wika ni Zeke at nagwalwal. Sinulit ni Zeke ang gabing yon dahil alam niya na kapag nakauwi na siya sa Pilipinas at nasa poder na siya ng kanyang ama, ay hindi niya na magagawa ang mga nakasanayan niya sa Amerika. Matapos ang araw na yon, ay lasing na umuwi si Zeke sa kanyang kondo. Kinabukasan ay gulat na gulat ito nang makitang nakaimpake ng lahat ng kanyang gamit. Young master, handa ka na po ba sa pag-alis? Tanong kay Zeke ng katiwala ng kanyang ama. The hell, ang aga pa, ganun ba ka-excited si Dad na makita ang gwapo niyang anak na nagmana sa kagandahan ni Mom? Tura ni Zeke sa matanda. Mag-ayos ka na lang po ng sarili mo at naghihintay na po ang sasakyan na maghahatid sa iyo sa airport. Wika nito kay Zeke. Oo na, sige na, lumabas ka na. Wika ni Zeke. At lumabas naman na ang matanda. Kaagad na inayos ni Zeke ang kanyang sarili sa pag-uwi sa Pilipinas. Sa kabilang banda, may isang dalaga na namumuhay na simple lamang at tahimik at hindi pala kibo ang dalagang ito. Kaaral ito sa umaga at pagsapit ng gabi ay nagtatrabaho naman ito. Ulila na ang dalaga at wala itong ibang aasahan kundi ang kanyang sarili lamang. Aling Tony, pabili po ako ng 1 kilong bigas. Damayan mo na din po ng tube ice. Wika ni Amisel sa tendera. Nako, papasok ka na ba sa eskwela, Amisel? Ano na palang grade mo? Usisa ng matanda kay Amisel. Graduating na po ako sa kolehiyo. Tura ni Amisel. Ano bang kinukuha mong kurso? Tanong ng matanda kay Amisel. Education po. Wika ni Amisel at binayaran ng kanyang binili. Aba, magiging teacher ka pala. Wika ni Aling Tony kay Amisel. Tanging pagtango lamang ang isinagot nito sa matanda dahil kung sasagutin niya pa ito ay hahaba lamang ang kanilang usapan. Simula pagkabata ay naging independent na si Amisel. Ang kanyang lola Ising ang nagpalaki sa kanya. Ngunit kalaunan ay namatay ito dahil sa sakit sa puso. At simula nun ay tanging ang kanyang sarili na lamang ang kanyang aasahan. Alam ni Amisel kung gaano kahirap ang buhay, kung kaya't malaki ang pangarap nito sa buhay. Kung kaya't lahat na gagawin nito matupad lamang ang kanyang mga pangarap. Grabe, ang init-init talaga. Daing ni Amisel at saka isinali ng bigas sa kaldero at nagsaing. Maging ang yelo na kanyang binili ay isinali niya sa pitsil at saka uminom. Para bang guminhawa ang kanyang pakiramdam dahil sa lamig na dulot ng malamig na tubig. Naghanda ang dalaga sa pagpasok sa eskwela at inilagay na din nito sa kanyang bag ang pamalit niya na damit sa pagpasok sa trabaho bilang isang tendera sa isang tindahan. Matapos na magsaing at maghanda ay umalis na siya sa kanyang maliit na upahan at kaagad na sumakay ng jeep patungo sa kanyang paaralan na papasukan. Oh, Amisel, nagawa mo ba yung thesis mo? Diyos ko, sumakit ang ulo ko. Tura ng kaibigan ni Amisel na si Amy. Oo, nagawa ko na. Ang sakit nga sa ulo. May galit ata yung professor natin sa history eh. Patapos na ang klase, pinapahirapan pa tayo. Wika ni Amisel. True ka dyan. Buti kaya mong pagsabayan ng pag-aaral at pagtatrabaho mo, ano? Ako kasi hindi ko kaya. Buti na lang may mga magulang ako. Tura ni Amy. Kaya naman, nakangiting wika ni Amisel. Correction,
Kinakaya ka mo. Bilib nga ako sa'yo eh. Ang tataas pa ng grades mo tapos kasama ka pa sa honor students tapos nagtatrabaho ka pa. While me, palamunin na nga, hindi pa nabiyayaan ng katalinuhan. Always tuloy sermon ako kila mama at papa. Wika ni Amy at natawa naman si Amicel. Grabe ka naman sa sarili mo, palamunin talaga. Tsaka anong gagawin mo kung yun lang ang kaya mo, 'di ba? Di mo naman kailangan na pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang mga magulang mo. Lahat naman tayo may iba't ibang kakayahan. Malay mo balang araw, mas maganda pa lang magiging trabaho mo kaysa sa akin. Wika ni Amicel sa kaibigan. Sa bagay, tama ka. After this, hindi pa naman tapos ang karera natin sa buhay eh. Wika ni Amy at sabay na naupo ang dalawa sa kani-kanilang upuan. Sabi ni Demi may final quiz daw tayo ngayon sa mga subject natin. Nag-review ka na ba? Tanong ni Amicel sa kaibigan. OMG, nakalimutan ko. Tara bes mag-review tayo. Baka makakuha na naman ako ng itlog. Tura ni Amy at natawa naman si Amicel. Kahit kailan talaga. Sige na nga, tutulungan kita mag-review habang wala pa yung professor natin. Ayoko naman na makakuha ka ng itlog at baka mapatayo ka na naman sa labas habang hawak-hawak yung test paper mo. Pabirong wika ni Amicel sa kaibigan. Ay, grabe ka sa akin. Pero thanks bes ha, the best ka talaga. Wika ni Amy at niyakap ang kaibigan na si Amicel. Simula high school ay magkaibigan na si Amy at Amicel. Tulad nga ng kasabihan, hindi lahat ng pagkakaibigan tumatagal. Nang matapos sa kolehiyo ay nagkahiwalay ang dalawa dahil kinailangan ni Amy na sumama sa kanyang ina sa ibang bansa. Samantalang si Amicel naman ay nahirapan sa pagkuha ng kanyang bachelor's degree dahil nga kapos sa buhay at tanging sarili lamang niya ang kanyang aasahan ay hinayaan na lang muna ni Amicel ang kanyang propesyon at nagtrabaho muna upang makaipon. Sa umpisa ay hindi naging madali ang lahat para kay Amicel dahil natanggal ito sa trabahong kanyang pinapasukan. Kung kaya't kinailangan ni Amicel na maghanap ng bagong trabaho upang mabuhay. Bagamat walang experience ay nahirapan si Amicel na makahanap ng trabaho. At habang naghahanap ng mapapasukan ay paminsan-minsan nagtututor ito kahit na maliit lamang ang bayad sa kanya. Isang umaga habang naglalakad ay nakakita si Amicel ng job hiring kung kaya't hindi na nag-alinlangan pa si Amicel at nag-apply doon. Nakuha naman si Amicel bilang isang janitress at malaking bagay na iyon para sa dalaga. Naging maayos ang pagtatrabaho niya doon at nagkaroon din ng mga iilang kaibigan, ngunit madalas ay nag-iisa si Amicel. Sa kabilang banda, si Zeke naman ay nakauwi na sa kanilang tahanan at malugod itong sinalubong ng kanyang ina at ama. Ang laki mo na, Zeke! At ganap na doktor na! Wika naman ang ina ni Zeke at niyakap ang anak. Syempre naman po, Mom. I miss you both. Malambing na wika ni Zeke sa kanyang mga magulang at niyakap ang mga ito. Welcome back, son. Nakangiting wika ng ama ni Zeke sa kanya. Yeah, nasa Pilipinas na po talaga ako dahil napakainit. Wika ni Zeke at ngumiti sa kanyang ama. Well, magpahinga ka muna. Enjoyin mo muna ang pagbabalik mo dito sa Pinas. At bukas pag-uusapan natin ang patungkol sa pamamahala mo sa ating ospital. Wika ng ama ni Zeke at ngumiti sa binata. Well, I can manage it naman po. But I think you have something to tell me. Just by the looks of your face, looks like there is something strange. Tura ni Zeke sa kanyang ama at ngumiti na nakakaloko. You know your dad too well. But I'm happy that you're back, son. It's been so many years, and I miss you so much. Wika ng ina ni Zeke sa kanyang anak at ngumiti. Nagbonding ang pamilya dahil matagal na din na hindi nakasama ng mga ito ang kanilang nag-iisang anak na si Zeke. They enjoyed the night and talked a lot about the past years. Sobrang sayang nadarama ng mga ito dahil sa wakas ay kapiling na nila ang kanilang nag-iisang anak. Kinabukasan tanghali nang nagising si Zeke dahil iyon naman ang nakasanayan nito sa Amerika. Pagbabae na amoy agad ito ang paboritong sinigang na hipon. Good morning, Mom. Nasaan po si Dad?
Bati ni Zeke sa kanyang ina at hinanap ang ama. Naliligo ang dad mo. Mamaya papasok na naman yan sa hospital, lalo na't madami na namang pasyente. Pero ang alam ko, mag-uusap muna kayo bago siya pumasok. Paliwanag ng ina ni Zeke. Ganun po ba? Ang bango naman yan, ma'am. Sinigang na hipon yan, right? Nagugutom na tuloy ako. Wika ni Zeke at lumapit na sa kanyang ina na nagluluto. Na-miss mong luto ko na to, no? Tanong ng kanyang ina. Yes, ma'am. Sa Amerika kasi, iba yung way nila ng pagluluto niyan. Alam mo yun, diba? Kaya na-miss ko talaga yan. For sure, madami po ako makakain mamaya. Nakangiting wika ni Zeke sa ina. Good morning, wife, son. Wika na ama ni Zeke at nakasuot na ito ng pantrabaho. Hanggang ngayon, workaholic ka pa din, Dad. You're always like that since I was young. Wika ni Zeke sa ama. And you have not changed. Clingy ka pa rin sa mommy mo. Sagot naman ito sa kanya anak. Hay nako, nandito na nga talaga si Zeke. Dahil umpisa na naman ang World War III. Natatawang wika ng ina ni Zeke. Masanay ka na po. Si Dad kasi always mapang asar, pero pikuli naman. Natatawang wika ni Zeke habang nakatingin sa niluluto ng kanyang ina. Hay nako, tama na yan. At luto na ito, oh. Kumain na tayo. Papasok pa kayong dalawa. Wika ng ina ni Zeke. Pati ako? Hindi po ba pwedeng magliwaliw muna ako kahit 1 week lang? Kunot noong tanong ni Zeke. No, son. Saka mag-e-enjoy ka naman sa trabaho mo. Madami kang makakasama doon. Wika ng ama ni Zeke. Napakunot naman ang noon ni Zeke sa tinura ng kanyang ama. Dad, ako mag-e-enjoy? Baka kamo ma-stress ako sa operation. Give me some time naman muna. Nakasimangot na wika ni Zeke sa kanyang ama. At sino naman nagsasabing papasok ka sa hospital na sa doctor? Kunot noong tanong na ama ni Zeke. Kaagad na naguluhan si Zeke sa sinambit ng kanyang ama. I am a surgeon, right? So mag-oopera ako. Naguguluhan na tura ni Zeke na para bang patanong. Son, let your dad finish. Napag-usapan na namin to before ka pa bumalik dito sa Pilipinas. Singit ng kanyang ina. Ano po yun? Tanong ni Zeke. We want you to learn how to manage the hospital. From the lowest position to the top. Sagot ng ina ni Zeke. Meaning? Kunot ang tanong ni Zeke. Ibig sabihin, papasok ka bilang janitor. Wika ng ama nito at nabitawan pa ni Zeke ang hawak niyang kutsara. What? Are you kidding me? After I graduated high honors to be a professional doctor, now you want me to be a janitor? That's not fair. Pagrereklamo ni Zeke sa kanyang mga magulang. Hindi lubos maisip ng binata kung bakit kailangan na gano'n ang pasukin niya sa kanilang sariling ospital. Hindi niya maunawaan na sa kabila ng paghihirap niya sa Amerika sa pag-aaral ng medisina ay ipapasok lamang siya ng kanyang ama bilang isang janitor. At higit sa lahat ay kailangan niyang pagdaanan ng mga bagay na yon sa halip na magkaroon siya ng dagdag na kaalaman patungkol sa kanyang propesyon. You're a doctor, Zeke, but you need to learn how to manage the hospital from low to top. And also, gusto namin na matuto ka sa mga empleyado natin. At makita mo ang tunay na kahalagahan ng propesyon mo. Kasi kung doktor ka kaagad, paano mo malalaman kung paano i-handle ang ibang empleyado? They're part of the hospital too. Wika na ama ni Zeke at hindi pa din makapaniwala ang binata sa kanyang narinig na sinambit ng kanyang ama. Napabuntong hininga na lamang si Zeke dahil alam niya na kahit tumaliwas pa siya sa pakikipagtalo sa kanyang magulang ay wala na din naman siyang magagawa. Dahil alam ni Zeke na ang mga ginagawa ng kanyang magulang ay para din sa kanyang kabutihan at sa ikabubuti ng kanyang hinaharap. Fine, wala din naman na po ako magagawa. Wika ni Zeke at nag-umpisa ng kumain. Well, that's great. Akala ko magiging mahirap itong usapan na to at tatagal pa. Pero I know na alam mo na para din naman sa'yo itong ginagawa namin ng mom mo. Wika ng ama ni Zeke. I know, Dad. You don't need to repeat it all the time.
I'm matured enough to understand what you want and what you don't want. Sagot ni Zeke at kumain na lang. Tanging pagtango ang naisagot ng ama ni Zeke dahil kita nito ang malaking pagbabago ng anak. Noon si Zeke ay matigas ang ulo at tanging sarili lamang ang kanyang sinusunod. Ngunit ngayon na nasa tamang edad na ito, ay masayang ama nito sa nakikitang maturity sa anak. Ganun pa man, ay alam ng mga magulang ni Zeke na mabuti ang kanilang anak at alam din ni Zeke na para din sa ikabubuti niyang lahat na ginagawa ng kanyang magulang. Matapos na kumain, ay simpleng damit lamang ang sinuot ni Zeke, gaya ng sinabi ng kanyang ina. Hindi ka pwedeng makilala ng mga empleyado natin bilang anak ko, yan ang tatandaan mo. Bili ng ama ni Zeke sa kanya. Bakit naman po? Tanong ni Zeke. Zeke naman, seryoso ako. Kung kilala ka nila bilang anak ko, eh di magiging espesyal ang treatment nila sa'yo. Magiging iba ang turing nila sa'yo. At maaaring hindi mo makita ang tunay nilang ugali dahil panigurado ay magbabalat kayo sila. Naiintindihan mo ba? Kunot na ang wika ng ama ni Zeke. Okay, Dad, I understand. Wika ni Zeke sa ama. Good. Hetong pamasahe mo. Wika ng ama nito. Kumunot ang noo ni Zeke dahil inabutan siya ng ama ng pera. Pamasahe? Dad naman, hindi mo ba ako isasabay? Kunot noong tanong ni Zeke. Hindi. Hetong resume mo. Ipasa mo ito doon sa admin at ako nang bahala para makapasok ka. All you need to do is to make sure na hindi ka nila mabubuko. At please take this seriously. Wika na ama nito. At binigyan ng pera ang anak at saka na unang lumabas. Napailing na lamang si Zeke at saka sinilip ang kanyang resume. Zeke Valdez? Grabe si Dad, pinagamit pa talaga sa akin ang middle name ni Grandma. Naiiling na wika ni Zeke. Aalis ka na, son? Teka, ito yung baon mo, hinanda ko. Wika ng ina ni Zeke. Hanggang ngayon po ba nagbabaon pa din si Dad sa office? Nakakunot noong tanong ni Zeke sa kanyang ina. Yes, son. Mas tipid daw. Alam mo naman, Zeke, kung gaano kahigpit si Dad mo. At isa pa, kahit na ganito ang estado natin sa buhay, your dad wants to live just like normal people. Rich, but simple. Mas maganda ang ganong buhay, yung kahit angat ka na sa buhay, marunong ka pa rin rumespeto at lumingon sa iyong pinanggalingan. Litanya ng ina ni Zeke sa kanya. I know, Mom. Dito na po ako. Wika ni Zeke at inilagay na sa kanyang bag ang kanyang baon, maging ang kanyang resume. Kahit na mayaman sila Zeke, ang mga magulang nito ay mabubuting tao at simple lamang. Kahit na nagmamay-ari sila ng napakalaking ospital, ay hindi nakalimot ang mga ito na tumulong sa kanilang kapwa. Laki sa yaman na pamilya ang ina at ama ni Zeke, ngunit may pusong ginto ang mga ito. Ayaw nila na nanlalamang sa kapwa, at kung kailangan na maglabas sila ng pera makatulong lamang sa nangangailangan, ay ginagawa ng mga ito. Bagamat noong bata si Zeke ay hindi niya nauunawaan ang ginagawa ng kanyang mga magulang, ay palagi niyang iniisip na tipid lamang at mahigpit sa pera ang mga ito. Ngunit nang tumungtong na si Zeke sa tamang edad at namulat na sa katotohanan ng daigdig, ay naunawaan na nito ang turo at bilin sa kanya ng kanyang mga magulang. Proud si Zeke sa kanyang mga magulang at pinagmamalaki niya ang mga ito. Kahit noong nasa ibang bansa pa lamang siya. Para sa kanya, being a kind person is a gift from God. Alam niya na mayaman ang kanyang pamilya, pero hindi siya sinanay ng mga ito sa luho at pagwawaldas ng pera sa walang kabuluhang bagay. Noong nasa Amerika pa si Zeke ay may natanggap ito na allowance galing sa gobyerno at iyon ang ginagamit niya sa tuwing nakikipag-jamming sa mga kaibigan. Ngunit alam ni Zeke kung hanggang saan lamang ang kanyang limit. Bagamat may pagka-ekstrikto ang kanyang ama, ay unawa iyon ni Zeke. Dahil alam niya na ang paghihigpit na yon sa kanya ng mga magulang ay para lamang protektahan siya. Ginagawa ito ng mga magulang niya dahil mahal siya ng mga ito at ayaw siya na mapahamak at malagay sa peligro. Nang makaalis na sa kanilang bahay ay sumakay si Zeke sa pampasaherong bus patungo sa kanilang opisina. Paupuin niyo ang buntis, senior citizen at may mga kapansanan o may mga batang dala. Sigaw ng konduktor
At saka naman may sumakay na matanda. Nung una, hinihintay ni Zeke kung may kukusa ba na paupuin ng matanda. Ngunit ni isa sa mga ito ay walang nagpresenta. Kung kaya't dinampot ni Zeke ang kanyang bag at saka tumayo. La, dito ka na lang po sa inuupuan ko. Ako na lang po dyan. Nakakahiya naman po kasi na nakaupo ako tapos ikaw nakatayo dyan. Mahina na po ang tuhod ninyo. Pagmamagandang loob ni Zeke at sinadya talaga nito na lakasan ang kanyang boses. Nako, salamat iho. Pasasalamat ng matanda at inilalayan pa iyon ni Zeke para lamang makaupo ng komportable. Napailing na lamang si Zeke at inisip na ganun pala talaga ang mga tao. Mas gugustuhin na lang ang maging manhid kaysa tumulong sa kapwa na nangangailangan. Ilang sandali pa ay huminto na ang bus sa street kung saan patungo ang kanilang opisina. Kinakabahan pa si Zeke sa puntong yon dahil pakiramdam niya ay hindi magiging madali ang lahat, lalo na't wala siyang alam sa mga gawain ng isang janitor. Buntong hininga na pumasok si Zeke sa kanilang sariling ospital at nabunggo ito sa isang dalaga. Naku, pasensya na, hindi ko sinasadya, nagmamadali kasi ako. Paghingi ng babae ng pasensya. Minsan, mag-iingat ka. Kahit nagmamadali ka, pairalin mo pa din ang pagiging maingat. Dahil mamaya ikapahamak mo pa yan. Wika ni Zeke sa babae at tuloy-tuloy na pumasok. Napakurap-kurap na lamang ang dalaga at tila ba natahimik sa sinabi ng binata. Suplado, bulong nito. Hoy, Amisel! Ano, papasok ka ba o tatayo lang dyan? Biglang tanong ng gwardya kay Amisel at ngumiti lamang ito tsaka patakbong pumasok sa ospital. Muli pa nitong nakita ang binatang si Zeke na kinakausap ang admin. Matapos nun ay pumasok na sa maintenance area si Amisel at nagpalit ng kanyang damit. Sis, nakita mo ba yung bagong janitor? Tanong ng katrabaho ni Amisel sa kanya. Ha? May bago ba? Bakit? Parang wala naman ah. Tura ni Amisel. Meron, kaka-apply lang kanina. Ayun siya oh. Tila ba kinikilig na wika ng babae at laking gulat ni Amisel nang makita ang binatang kanyang nabunggo kanina. Excuse me, dito ba yung maintenance area? Pasensya na, bago lang kasi ako kaya hindi ko alam. Tanong ni Zeke kay Amisel. Oo, dito nga. Pasok ka na lang doon para makapagpalit. Wika ni Amisel na halatang iwas na iwas sa binata dahil sa nangyari kani-kanina lamang. Hindi naman sumagot si Zeke at hindi man lang nagpasalamat sa dalaga. Tuloy-tuloy lamang ito sa pagpasok sa loob. Ang gwapo niya, diba? Kinikilig na tanong ng babae. Paimpit na itong tumili at hindi na mapakali sa kinatatayuan. Napailing na lamang si Amisel dahil sa ipinakita ng kanyang katrabaho. Kamo, suplado't masungit. Wika ni Amisel at lumabas na. Sa totoo lamang ay gwapo naman talaga si Zeke. Ngunit di lamang maganda ang una nilang pagtatagpo ni Amisel. Sa unang pagkikita pa lamang ng dalawa ay hindi na maganda. Sa first impression ni Amisel kay Zeke ay suplado, masungit, malamig kung makitungo ito. Samantalang si Zeke naman, ang tingin kay Amisel ay isang clumsy na babae. Noong araw na yon ay nag-umpisa na nga sa kanyang trabaho bilang janitor si Zeke. Zeke, bago ka lang dito? Alam mo ba kung ano-ano mga gagawin? Tura ng isang babae kay Zeke na halatang gusto lamang makuha ang atensyon ng binata. Oo, bago lang ako dito. At medyo wala akong alam sa mga gawain dito. Pwede mo ba akong tulungan? Tura ni Zeke sa dalaga at kinindatan pa ito. Naisip ni Zeke na mapapadali ang lahat para sa kanya dahil sa karisma na kanyang taglay. Ngunit bago pa man sumagot ang dalaga, ay biglang dumating ang kanyang ama. Kung kaya't mabilis na umayos ang bawat empleyado at para hindi mabuking ay nakisabay si Zeke sa mga katrabaho at nagpanggap na may ginagawa. Zeke, right? Gusto ko na matuto ka dito sa aking ospital. At dahil baguhan ka lang dito, kung kaya't mag-a-assign ako ng isang tao para tulungan ka. Wika ng lalaki. At kaagad-agad ay nagboluntaryo ang mga ito maliban na lamang kay Amisel. Kung kaya't napangiti ang ama ni Zeke. Ako na lang po, sir. Sanay naman na po ako na magturo sa mga bago.
Tura ng isa sa mga ito. Mabilis na umiling ang lalaki at saka itinuro si Amisel. You! Amisel, tama? Gusto ko na ikaw magtuturo sa baguhan na si Zeke. Alam ko na matututo siya sa'yo. Good luck! Wika ng lalaki at umalis din kaagad matapos ang bitin ng mga katagang yon. Napatulala na lamang si Amisel dahil hindi niya lubos maisip na siya pa ang taong na-assign para turuan ng masungit at supladong katrabaho na si Zeke. Ay, sayang, ako na lang sanang napili. Yari ka dyan, Amisel. Masungit at mahigpit pa naman yan. Gusto niya yung trabaho ay maayos. Good luck, Zeke! Wika ng isang babae at umalis na doon. Napasapo na lamang si Zeke sa kanyang noo at saka binalingan si Amisel. Hoy, babae, halika nga dito. Wika ni Zeke sa dalaga na tila baamo. Tinaasan naman ito ng kilay ni Amisel at masamang tiningnan. Anong tawag mo sa akin? Hoy, babae? Teka. Hindi kita boss. At isa pa, pareho lang tayong empleyado dito. Kaya huwag kang umasta na amo, okay? At isa pa, pwede ba umayos ka naman? Tsaka Amisel ang pangalan ko, hindi Hoy. At mas lalong hindi babae. Tandaan mo, Amisel. Yan ang pangalan ko. Wika ni Amisel kay Zeke. At sa una pa lang ay ramdam na ni Zeke ang pagiging istrikta ni Amisel. Ngunit pansin niya na ilag ito sa kanya at tahimik. Inisip na lamang ni Zeke na maging malamig at may pagkasupladong ipakita sa mga katrabaho upang hindi na din magulo pa ang mga ito ang kanyang pagtatrabaho. Matapos na bitawan ng mga salitang yon sa binata, ay kaagad na iniabot nito ang mop sa binata. Gagawin ko dito. Kunot noong tanong ni Zeke sa dalaga. Tiningnan naman ito ni Amisel na tila ba nagtatanong kung seryoso ba ang binata sa tanong nito. Seryoso ka ba? Mop yan. Ginagamit pang lampaso ng sahig. Wika ni Amisel sa binata at kaagad na napatango si Zeke. Kinuha ni Amisel ang isang mop at inumpisahan ang pagpunas sa sahig, ngunit bago niya paggawin ang bagay na yon, ay naglagay na ito ng sign upang walang dumaan at alam ng iba na basa ang sahig. Mabilis naman iyon nakuha ni Zeke, kahit na hindi man lang nagsalita si Amisel o pinaliwanag man lang kung paano iyong gagawin. Tapos na! Tura ni Zeke at tinunguan lamang ito ni Amisel. Sumunod ka sa akin! Tura nito, kung kaya't mabilis na sumunod si Zeke sa dalaga, at kahit na nagtataka na ito sa kilos ni Amisel, ay alam niya na ginagawa lamang nito ang trabaho. Ganyan ka ba talaga? Tanong ni Zeke kay Amisel sa malamig na boses at diretso lamang ang tingin. Huminto naman si Amisel at saka humarap kay Zeke. Anong ibig sabihin ng tanong mo? Seryosong tanong ni Amisel sa binata. Never mind. Wika ni Zeke at hindi na lamang nagsalita. Nagpatuloy si Amisel sa kanyang pagtuturo kay Zeke at hindi naman ito nahirapan dahil mabilis lamang itong natuto. Sa paglipas ng mga oras, para bang hangin lamang ang dalawa sa isa't isa dahil ilag si Amisel sa binata at si Zeke naman ay malamig ang pakikitungo kay Amisel. Matapos ang ilang oras sa pagtuturo ay natapos din ang mga ito at sakto naman sa break time ng mga ito. Hindi na nagpaalam si Zeke kay Amisel at kaagad lamang na umalis ito. Napailing lamang si Amisel sa ikinilos ng binata. Napakasuplado at ang lamig niya makipag-usap. Wika ni Amisel sa kanyang sarili at nagtungo na lamang sa kanyang bag at kinuha ang kanyang baon-baon na kanin at ulap. Ano, Amisel? Mahirap bang turuan yung bagong pogi? Tanong ng isa sa mga katrabaho ni Amisel. Hindi naman, kasi mabilis lang siyang matuto eh. Malamig lang makitungo at medyo suplado. Paliwanag ni Amisel sa mga ito. Hindi ka ba nagagapuhan sa kanya? Tanong namang ito. Napahawak naman siya sa kanyang baba. Ewan, hindi naman kasi ako tumitingin sa itsura. Tura ni Amisel sa mga ito. Grabe, ganun ba yun? Di ka ba na-attract sa kanya? Pogi naman siya. Nakangiting tura ng isa sa mga ito. Pogi? As in pure onggoy, galing India?
Pamimiloso po ni Amisel sa mga katrabaho. Oo, nakakatawa, Amisel. Ewan ko sa'yo. Kaya siguro wala kang love life kasi bitter ka. Tura ng mga ito kay Amisel. Grabe naman kayo sa bitter. Hindi ba pwedeng totoo lang? At saka okay, aminin ko pogi siya. Pero dapat lang na tumingin din tayo sa panloob na katauhan. Hindi puro panlabas lang kasi tandaan nyo, kapag pogi, madami kang kaagaw. Paliwanag ni Amisel sa mga ito at binuksan ang kanyang baunan at nag-umpisa ng kumain. Sa bagay, tama naman si Amisel. Sa katagalan ng panahon, kukulubot din ang balat at ang kagandahan ng panlabas ay maglalaho. Samantalang ang kagandahan ng panloob, kailanman hindi mawawala. Tura ng isa sa mga katrabaho nilang lalaki. Tumpak! Wika ni Amisel at punong-puno pa ng bibig nito ng pagkain. Huwag ka magsasalita kapag puno pa ang bibig mo. Baka mamaya mabulunan ka at mabarahan ang iyong paghinga. Biglang singit ni Zeke dala-dala ang kanyang lunchbox at umupo sa katapat na mesa ng mga ito. Napakurap-kurap naman si Amisel at kaagad na uminom ng tubig. Sayang, pogi na sana, wala namang manners. Pagpaparinig ni Amisel. Uy girl, marinig ka! Saway ng mga katrabaho nito. Pakay ko. Uso kasi kumatok, diba, kahit walang pinto. Sisingit di naman kausap. Pagtataray ni Amisel at masamang tiningnan si Zeke, ngunit wala lamang itong kibo. Isinalpak pa nito ang earpod sa tenga at relax na kumain. Ayan tuloy girl, nag-earpods na. Wika ng mga ito na tila ba nanunudyo sa dalaga. Ay, nawala na ako ng gana. Sige na, mauna na ako sa inyo. Wika ni Amisel at kaagad na umalis doon at nagtungo sa hardin ng ospital at doon ay nagpahangin. Naupo si Amisel sa isang puno kung saan palagi siya nagpupunta upang magpalipas ng oras at madalas kumain ng mag-isa. Habang nakaupo ay tahimik na nakinig sa musika mula sa kanyang cellphone si Amisel at napapikit dahil sa malamig na simoy ng hangin. Maya-maya ay nakaidlip ito at nagulat na lamang nang maramdaman ang patak ng ulan. Amisel, balak mo bang magpakabasa sa ulan? Malamig na tanong ni Zeke sa dalaga. Nakapamulsa pa ito habang hawak-hawak ang payong at diretsong nakatingin sa dalaga. Umuulan na pala. Tura ni Amisel at kaagad na inilagay sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone. Hindi umuulan ang araw-araw oh. Pamibiloso po ni Zeke sa dalaga. Piloso po. Wika ni Amisel at tatakbo na sana, ngunit hinawakan ito ni Zeke. May bala ka ata. Di pa man siya tapos sa kanya sasabihin si Zeke nang bigla silang matumba pareho ni Amisel dahil na out of balance ang dalaga at napadagan sa kanya. Parehong napatitig sa mata ng isa't isa ang dalawa. Kaagad naman na tumayo si Amisel at tumakbo papasok sa ospital. Hindi man lang nito tinulungan ng binata na tumayo at umalis na lamang na para bang kabado. Samantalang si Zeke naman ay napakurap-kurap na lamang dahil sa nangyari. Para bang nagkamali pa siya na nagmagandang loob sa dalaga at sa huli pareho pa silang nabasa at iniwan lamang siya ng dalaga na animoy tarantang-taranta. Sa kabilang banda, si Amisel naman ay kaagad na kinuha ang kanyang gamit at nagtungo sa banyo upang doon ay magpalit. Pagpasok sa loob ng banyo, ay napahawak sa kanyang dibdib si Amisel. Ano yun? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko na para bang may mga kabayong nakakarera? Naguguluhan na tanong ni Amisel sa kanyang sarili. Napahilamos na lamang si Amisel na kanyang muka at napabuntong hininga. Nagbihis ito at kaagad na hinanap si Zeke upang humingi ng dispensa, ngunit hindi niya ito nakita. Para bang nag-guilty si Amisel sa kanyang ginawa. Kung kaya't kinabukasan ay gumawa si Amisel ng notes para kay Zeke upang mas maayos nitong magawa ang trabaho nito, ngunit nalaman na lamang niya na nilagnat pala ito. Samantalang si Zeke naman matapos ng mangyari ay kaagad ito nagpalit ng damit, ngunit kinagabihan ay nilagnat ito ng dahil sa pagkabasa sa ulan. Diyos mio naman, Zeke! Bakit ka naman sumugod sa ulan? Ayan, ngayon, tignan mo, nilalagnat ka.
Tura ng ina nito. Mom, let me rest lang po. Bukas magaling na din ako. Tura ni Zeke sa kanyang ina. Hindi ka muna papasok hanggat hindi ka patuluyang magaling. Mamaya'y lumala pa yan. Wika ng ina ni Zeke. Fine, Mom. Bagot na wika ni Zeke at napabuntong hininga na lamang. Para bang nagsisisi ito na nagmagandang loob pa kay Amisel, ngunit wala namang magawa ang bagay na yon dahil tapos na ang nangyari. Pagod na ipinikit ni Zeke ang talukap ng kanyang mga mata at sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Matapos na umepekto ang gamot, ay nakaramdam si Zeke ng kaginawaan kung kaya't nakatulog ito. Kinabukasan ay napakabigat ng pakiramdam ni Zeke. Zeke, umupo ka na muna at kumain para makainom ka ng gamot. Wika ng ina nito. Dahan-dahan na naupo si Zeke at pakiramdam niya ay para bang nais niya na lamang huminga. It's cold, Mom. Daing ni Zeke at sobrang lamig ang pakiramdam nito. Sige na, kumain ka na. Susubuan kita para mainitan niya sikmura mo at makainom ka na ng gamot at makapagpahinga. Wika ng babae sa kanyang anak. Paano yung work ko, Mom? Is it okay? Tanong ni Zeke sa kanyang ina. Ayos na, nagpadala na ako ng text sa admin para naman malaman nila. Pero ginamit ko ang cellphone mo at pinakita ang reseta ng dad mo. Wika ng ina nito. Tumango naman si Zeke. Sa kabilang banda, napag-alaman ni Amisel ang nangyari. Uy girl, nilagnat si Pogi Dahil sa'yo? Tura ng katrabaho ni Amisel sa kanya. Nagigilty nga ako Pero kasi naman di ako sanay na may lumalapit sa akin. Alam niyo naman yun, diba? Wika ni Amisel at nakonsensya sa nangyari kay Zeke. Sa bagay, pero grabe no, sensitive niya din kasi nagkasakit kaagad siya. Wika ng isa sa mga ito. Pagod kasi tapos nabasa. Ganun talagang aabutin. Nagigilty tuloy ako sa nangyari. Sino ba naman kasi nagsabi na hanapin ako? Wika ni Amisel at napakamot na lamang sa kanyang ulo. Kasi naman, ang lakas ng ulan. Nagpanik na ang mga tao dito nung bigla kang nawala. Kaya ayun, inisip siguro ni Zeke na siyang dahilan kung bakit ka nawawala. Kaya tumulong na siya sa paghahanap sa'yo. Sinabihan na nga namin na wag na kasi kaya naman namin pero ayun, pinilit niya. Napahamak tuloy siya. Turan ng isa sa mga ito. Dapat pinigilan niyo. Wika ni Amisel. Ay girl, kahit anong saway namin at pigil, makulit Pinilit ang gusto niya, ayun tuloy nangyari kaya bumawi ka dun kay Zeke pagbalik niya Wika na mga ito kay Amisel. Sige, trabaho na tayo at baka mapagalitan pa tayo. Wika ni Amisel. Ilang araw din na hindi nakapasok si Zeke sa trabaho dahil trinangkaso ito. Si Amisel nandyan na ba? Pagtatanong ni Zeke sa mga katrabaho. Uy, ikaw pala yan, Zeke. Nasa kabilang building si Amisel. Hintayin mo na lang sa break time. Matagal ka na din na hinihintay na pumasok. Paliwanag ng mga ito at napatango na lamang si Zeke. Nagtrabaho na lang muna si Zeke at nag-focus doon. Matapos ang ilang oras na lumipas, ay dumating na din ang oras ng break time ng mga ito. Oh, Mr. Pogita, nakabalik ka na pala. Pabirong wika ni Amisel kay Zeke. Pogita? Baka kamo Pogi. Wika ni Zeke at natawa naman si Amisel. Kamusta? Tagal mo na wala Nga pala, pasensya na sa nangyari Alam mo kasi hindi ako sanay na nilalapitan ng mga tao. Kaagad na paliwanag ni Amisel sa binata. So, kaya ka tumakbo nun? Tanong ni Zeke sa dalaga. Tumango naman si Amisel. Oo, ganun na nga. Ilag kasi ako, lalo na kung di ko namang close gaano. Uncomfortable para sa akin. Tura ni Amisel sa binata. Napatango-tango naman si Zeke sa sagot ng dalaga. Okay, ngayon alam ko na. Tura ni Zeke at ngumiti kay Amisel. Matapos na makapag-usap ay sabay na nagtungo ang dalawa sa hardin at doon ay nag-umpisang maging malapit ang dalawa sa isa't isa. Ngunit may mga pagkakataon pa din na iwas si Amisel sa binata at nauunawaan naman niyo ni Zeke.
Kadalasan din ay nagiging cold si Zeke at suplado kay Amisel, lalo na kapag pinipilosopo siya ng dalaga. Naging maayos ang pananatili ni Zeke sa sarili nilang hospital bilang janitor. At tila ba gumaan ang kanya trabaho nang dahil sa turo ni Amisel sa kanya at ang binigay nito ng mga note sa kanya. Sa paglipas ng mga araw ay naging galamay na ni Zeke ang kanyang trabaho at labis itong nasisihan doon. "So, how's your experience being a janitor?" tanong ng sariling ama. "It's fine, Dad. Medyo mahirap but luckily Amisel was there for me to explain everything. So I can understand." Tura ni Zeke sa kanyang ama. "Amisel? Siya ba yung babae na sinabi kong tutulong sa'yo?" Kunot noong tanong ng ama nito. "Yes, Dad. Siya nga po." Wika ni Zeke at ngumiti. "Well, that's great." Tura ng ama nito. "Bakit nga pala siya ang napili mo nun, Dad?" Takang tanong ni Zeke sa kanyang ama. "Kasi siya lamang ang nag-iisang hindi nagpresenta noong araw na yon. It seems she was not interested on you. Kaya siya napili ko." Tura ng ama ni Zeke. Ganun po ba?" Wika ni Zeke at napatangu-tangu na lamang. Matapos ang pag-uusap na yon ay mas lalong minabuti ni Zeke ang kanyang trabaho, kahit na hindi naman niya dapat na seryosohin ang bagay na yon. Sa pagtagal ng panahon, unti-unti nang nagbago ang pakikitungo ni Amisel at Zeke sa isa't isa. Naging malapit ang dalawa sa isa't isa at madalas na magbiruan pa ang mga ito at madalas din na magkapikunan. Gayunpaman, kahit na para bang aso at pusa ang dalawa, kung magbangayan ay unti-unting nahulog ang dalawa sa isa't isa. "Zeke, nagkaroon ka na ba ng nobya o girlfriend?" Tanong ng isa sa mga katrabaho nito. Natahimik naman si Zeke. "Actually po, wala po ako naging girlfriend. Abala kasi ako sa ibang bagay." Wika ni Zeke sa mga ito. "Ganun ba? Para ka pala si Amisel. Balak niyo bang tumandang dalaga at binata?" Pabirong tura ng mga ito. "Sira, darating din naman yan sa tamang panahon na inilaan ng Diyos." Sagot ni Amisel sa mga ito. "Tama si Amisel, darating din yan ang kusa." Pagsang-ayon naman ni Zeke sa dalaga. "Aba, for the first time nagkasundo din kayo sa isang bagay Wika ng mga ito sa dalawa. "Sus, kami na naman ang topic ninyo." Daing ni Amisel sa mga ito. "Hay nako, totoo lang naman kasi, madalas kasi kayong magtalo sa mga bagay, alam niyo yon? Konting kibot, nagtatalo kayong dalawa." Wika ng isa sa mga ito. "Hindi naman sa lahat ng oras ganon." Wika ni Zeke at napatangu-tangu naman ang mga ito. "Sa bagay, nakakapagod din kayang makipagbangayan." Wika ng mga ito. "Tama na yan, bumalik na tayo sa trabaho at baka masermonan tayo." Wika ni Amisel at kanya-kanya ng mga ito sa pagbalik sa kanilang ginagawa. Ganun lamang ang naging ikot ng buhay ng mga ito. Hindi na iniinda ni Zeke ang kanyang ama kung bakit siya inilagay sa ganoong sitwasyon dahil nakasanayan na niyang ganon at natutunan din ito kung paano magpahalaga sa mga kanyang nakikita. "Son, how's your work?" Tanong ng ama nito sa kanya. "Maayos naman po, Dad. I gotta go na po. I have a lot of work to do." Tura ni Zeke sa kanyang ama at humalik na lamang sa pisngi ng kanyang ina. Umalis na ito na tila ba excited na pumasok sa trabaho. "Bakit parang may nagbago sa anak natin? Hindi naman siya ganyan dati Ano sa tingin mo, husby?" Tanong ng babae sa kanyang asawa. "Maybe Zeke is in love?" Wika ng ama ng binata at napailing na lamang. "If that's so, I want to know who's that lucky girl. Can I come with you today?" Litanya nito sa asawa. "Okay." Iyon na lamang ang sagot ng lalaki sa kanyang asawa. Kaagad na nagtungo sa ospital ang mag-asawa at nakita agad ng ina ni Zeke ang kanyang anak na matamis na nakangiti habang nakikipag-usap sa isang dalaga. "Siya si Amisel, the girl who've never been attracted to any boys. Ewan lang paano nakuha ng anak natin ang atensyon niya."
Turon ng ama ni Zeke. Nakatanaw lamang ang mag-asawa mula sa malayo at pinagmamasdan ng kanilang anak. Well, maganda naman siya. Wika ng babae at sumama na sa opisina ng kanyang asawa. Samantalang si Zeke naman at Amisel ay masayang nagkukulitan habang nagtatrabaho. Uy, nakalip tint siya! Panunudyo ni Zeke kay Amisel. Bakit? Pangit ba? Seryosong tanong ni Amisel sa binata. May tomboy pala na nagli-lip tint. Panunudyo ni Zeke kay Amisel. Kaagad itong hinataw ng dalaga at masamang tiningnan. Ikaw nga hindi ko pinapakialaman at pinagtatawanan. Hamakin mo yon, Pugita, nasa lupa. Natatawang asar ni Amisel kay Zeke. Nakakatawa yun. Pogi ako, hindi Pugita. Reklamo ni Zeke sa dalaga. Okay, sige, panindigan mo ang pagiging pogi. Alam mo na bang ibig sabihin yan? Taas kilay na tora ni Amisel. Napakunot naman ang noon ng binata. Ano? Naguguluhan na tanong ni Zeke. Tange, ano pa? Di pure unggoy. Galing India, it means unggoy ka pala. Tumatawang wika ni Amisel. Haha, funny. Alam mo ikaw na tomboy ka, may sarili ka sigurong dictionary, ano? Taas kilay na wika ni Zeke at pinisil pa ang mukha ni Amisel sa sobrang lakas. Aray naman! Makapisil ka, kala mo hindi masakit kung gawin ko kaya sa'yo. Inis na tora ni Amisel. Hindi mo na ako abot, pandak na tomboy. Pang-asar ni Zeke kay Amisel. Naghabulan ng dalawa na tila ba mga bata habang tumatawa. Takbo lamang ng takbo si Zeke hanggang sa hindi na nila napansin na nakarating na pala sila sa kanilang pinupunasan at di sinasadyang nadula sila pareho at napadagan si Amisel sa ibabaw ni Zeke. At worst, ay magkadikit pa ang kanilang mga labi. Nanlaki ang mga mata ni Amisel at napakurap-kurap naman si Zeke. Kapwa na tulala ang dalawa at kaagad na tumayo si Amisel bago pa man may makakita sa kanilang dalawa. Sorry, sabay na wika ng dalawa. Ayos lang, hindi naman yan sadya. Aksidente yung nangyari. Tura ni Zeke. Oo nga, tara na magtrabaho na tayo. Baka mapagalitan tayo. Wika ni Amisel at kaagad na dinampot ang mop sa kanyang harap. Pagtalikod ni Amisel ay napangiti si Zeke at si Amisel naman ay napahawak sa kanyang labi. Kapwa may naramdaman na kakaibang sensasyon ng dalawa sa halik na iyon na hindi sinasadya. Matapos ng pangyayaring iyon ay hindi na nawaglit pa sa isip ni Zeke at Amisel ang aksidenteng halik na iyon. Ang lambot ng labi niya. Wika ni Zeke sa kanyang sarili habang nakatingin sa salamin. Nasa banyo ito ngayon at nagpapalit ng damit. Uy, inspired! Panunodyo ng katrabaho kay Zeke. Napahilamos naman si Zeke ng tubig sa kanyang muka upang magising ang kanyang diwa dahil para bang may sariling buhay ang kanyang labi at kusa itong umingiti. Samantalang si Amisel naman ay hindi din malimot ang nangyari. Kaloka! Sa dami ng pwedeng mangyari, nagkadikit pa talaga. Diyos ko, yung unang halik ko na matagal ko nang iniingatan, ganun-ganun lang nawala. Tila frustrated na tora ni Amisel sa kanyang sarili. Napailing na lamang ito at saka uminom ng tubig. Pakiramdam ni Amisel ay ramdam niya pa ang mga labi ng binata na dumampi sa kanyang mga labi. Matapos nun ay tila ba naging awkward ang lahat sa pagitan ng dalawa. At medyo ilang na ito sa isa't isa. Ilang araw din na umiiwas ang dalawa sa isa't isa. Kapwa napansin nila iyon, kung kaya't sila na mismo ang gumawa ng paraan para maayos ang bagay na yon. Isang gabi, pauwi na sana si Amisel nang bigla siyang hatakin ni Zeke. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Zeke kay Amisel. Tumango naman si Amisel at sumama sa binata. Nagtungo ang dalawa sa parke at doon ay nag-usap. Iniiwasan mo ba ako? Biglang tanong ni Amisel sa binata. Ikaw nga dapat ang tatanungin ko niyan Ikaw kasi yung unang umiwas. Wika ni Zeke at nakayuko lamang ito. Napabuntong hininga naman si Amisel at saka nagsalita. Akala ko kasi galit ka dahil dun sa nangyari.
Pakiramdam ko kasi hindi ka komportable na nasa paligid mo ako. Matapos ang nangyari kaya umiwas na lang ako. Kaagad na paliwanag ni Amisel. Hindi ako galit. Sa totoo lang, Amisel, may kakaiba akong nararamdaman nung mangyari ang bagay na yon. Pakiramdam ko, ayos na hirap sabihin. Tura ni Zeke at napahilamos na lamang. Pakiramdam mo na ang bilis-bilis ng tibok ng puso mo, ganun ba? Tanong ni Amisel at diretsong tumingin sa mga mata ng binata. Natahimik naman si Zeke dahil iyon ang bagay na nais niyang sabihin. Oo, ganun na nga. Naramdaman mo rin ba? Tanong ni Zeke. Tumango naman si Amisel. Sa totoo lang, ngayon ko lang yun naramdaman. Siguro kasi first kiss ko o sadyang, Hays! Wika ni Amisel at hindi niya masabi ang eksaktong salita. O sadyang nahulog ka na sa akin? Kasi ako, Amisel, hulog na ako sa'yo. Pag-amin ni Zeke sa dalaga. Natigilan naman si Amisel sa tinura ng binata at kapwa na patitig ang dalawa sa isa't isa. Ganon din ako, Zeke. Wika ni Amisel at napapikit na lamang nang maglapat ang kanilang mga labi. Napaka-romantiko ng gabing yon para sa dalawa. From enemy, turned into lovers ang dalawa. Hindi nila inaasahan na mahuhulog sila sa isa't isa dahil magkaiba ang kanilang pananaw sa buhay. Ngunit dahil ang tadhana ang kumilos para sa kanila, ay wala nang nagawa pang mga ito, kung hindi ang sundin ang tibok ng kanilang mga puso. Matapos ang gabing yon, ay nag-umpisa na si Zeke na manligaw sa dalaga at sinabi niya ang bagay na yon sa kanyang mga magulang. Mom, Dad, I want to say something important. Wika ni Zeke at saka naupo sa sofa at seryosong tumingin sa kanyang mga magulang. Ano yon, anak? Parang seryoso mo ata ah. Wika ng ina nito. Napabuntong hininga naman si Zeke. I'm in love. Pag-amin ni Zeke. Napahalakhak naman ang ama nito sa kanyang sinabi. I told you, in love ang anak natin sa dalagang yon. Wika ng ama ni Zeke at saka nakangiting umupo sa tabi ng kanyang asawa. Natulala naman si Zeke dahil hindi pa man niya nasasabi sa kanyang ama ay alam na agad ito. How did you know that? Paano mo nalaman? Tanong ni Zeke sa kanyang ama. I have my instinct, son. Wika ng ama nito. Napailing na lamang si Zeke. So ano naman kung in love ka na anak? There's nothing wrong with it. Wika ng ina ni Zeke. Wala nga po pero ang alam niya ay janitor ako. Isang mahirap lang. Paano ko sasabihin sa kanya ang totoo? Tanong ni Zeke sa kanyang mga magulang. Then find your own way. Tara ng ama nito at tinapik pa ang anak sa balikat. Hindi ko din alam anak. Ikaw lang makakaayos ng problema mo. Wika ng ina nito. Napabuntong hininga na lamang si Zeke dahil wala siyang nakuhang sagot sa kanyang mga magulang. Ganun pa man, kahit na may pag-aalinlangan ay tinuloy ni Zeke ang panliligaw niya kay Amisel at ipinakita sa dalaga na seryoso siya sa kanyang nadarama para sa dalaga. Zeke, tara sabay na tayong kumain. Aya sa kanya ni Amisel. Ngumiti naman si Zeke at saka naupo sa tabi ng dalagang kanyang nililigawan. Anong baon mo? Tanong ni Zeke sa dalaga. Pakpet lang at saka alamang. Tipid ako ngayon kasi nag-iipon ako para sa pagkuha ko ng bachelor's degree. Ilang taon na rin kasi ang nasayang. Paliwanag ni Amisel. Ah, ganun ba? Ako naman adobong baboy ang ulam ko. Luto ni Mom. Wika ni Zeke. Taray, Ma, mayaman lang yarn. Wika ni Amisel at ngumiti. Napakamot naman sa kanyang ulo si Zeke at saka nagpalusot. Nung bata kasi ako, tinuruan ako ng nanay ko ng salitang mama. Pero mom lang ang nabibigkas ko kaya yun ang nakasanayan ko na tawag sa kanya. Palusot ni Zeke sa dalaga. Ay taray, may history. Teka, ano ba yung dala-dala mo? Tanong ni Amisel sa binata. Ah, ito pala para sa'yo to.
Wika ni Zeke at inabot ang Toblerone sa dalaga. Ay, ang sweet naman! Nakangiting wika ng mga katrabaho ng mga ito. Kita mo yon? Dati nagbabangayan lang yan. Ngayon nagmamahalan na. Level up to the max Dagdag pa ng isa. Alam nyo kung bitter kayo, kumain kayo ng asukal para matanggal yung kapaitan sa inyo. At saka, bawas-bawasan nyo yung pagkain ng ampalaya. Inuugali nyo na Natatawang wika ni Amisal sa mga ito. Nye, parang dati ikaw tong bitter Palibhasa, may love life ka na kaya ganyan ka na sa amin. Wika na mga ito kay Amisal. Sige na, sa susunod isang balot na ng Toblerone ang bibilhin ko. Wika ni Zeke. Ang mahal kaya nun? Wika ni Amisal. Balot lang kasi, walang laman. Pabirong wika ni Zeke at nagtawanan ng mga ito. Ano yun? Yung packaging, Toblerone. Tapos yung laman, Chowi Choco. Natatawang wika ng mga ito. Ano kayo, chicks? Siyempre, walang laman. Natatawang biro ni Zeke sa mga ito. Ang sama ng ugali nito. Ikaw, Amisal, huwag mo nga sagutin yan. Pagbibiro ng mga ito. Sorry na lang kayo, huli na kayo sa balita. Kami na kaya? Wika ni Zeke at tumawa. Ngek-ngek mo. Wika ng mga ito. Napailing na lamang si Amisal at makalipas nga ng 6 na buwan ay sinagot na ni Amisal ang binata. Naging maayos at masaya ang kanilang relasyon. Zeke, kailan mo ba ako ipapakilala sa mga magulang mo? Tanong ni Amisal sa nobyong si Zeke. Magkasama ang dalawa sa bahay ni Amisal at doon nagpalipas ng oras. Kapag nakapag-ipon ako, dadalhin kita sa kanila. Nasa malayo kasi sila Wika ni Zeke. Hindi pa din ito nasasabi ang kanyang tunay na pagkatao dahil natatakot ito na baka iwasan at magalit sa kanya ang dalaga. Sige, excited na ako na makilala sila. Nga pala babe, hindi ko pala nabanggit sa'yo na wala na ako mga magulang. Ang nagpalaki lang sa akin ay ang lola ko. Pero nawala na din siya. Wika ni Amisal sa binata. Ganun ba? Kaya pala nagtataka ako dahil hindi mo man lang sila ipinapakilala o nababanggit sa akin. Buti kinaya mo na mamuhay na mag-isa. Wika ni Zeke sa dalaga. Mahirap pero nasanay na din. Kaya nga siguro ilag ako sa mga tao nun Pero dahil sa'yo, nawala yung fear ko na yon. Wika ni Amisal sa binata at masayang ngumiti. Babe, tanong lang. If someday may malaman ka tungkol sa akin, anong gagawin mo? Tanong ni Zeke kay Amisal. Gusto nitong marinig ang magiging sagot ng nobya dahil pakiramdam niya habang pinatatagal niya ang paglihim ay mas pinalalala lamang niya ang sitwasyon. Depende sa malalaman ko. Bakit, may asawa at anak ka na ba? O kaya naman bakla ka? Tanong ni Amisal at natawa naman si Zeke. Hindi ganun, wala akong anak. At saka mas lalong hindi ako bakla. Gusto mo anakan pa kita para lang patunayan na lalaki ako. Pabirong wika ni Zeke kay Amisal. Anakat ka dyan. Bakit may mga bakla naman na may anak ka? Ikaw talaga, pinag-overthink mo ako sa tanong mo. Wika ni Amisal at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Huwag ka mag-alala. Di naman kita sasaktan. Mahal na mahal kaya kita. At kapag kalooban tayo ng Diyos, makakasalang kita sa harapan ng simbahan. At ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. At gusto ko, memorable ang bagay na yon. Wika ni Zeke at hinawakan ng mga kamay ni Amisal. Nagkatitigan ang dalawa at doon ay naglapat na ang kanilang mga labi. Dahan-dahang ibinaba ni Zeke ang bestidang suot ni Amisal. Napagtanto na lamang nilang pareho na silang walang saplot. Zeke, birhen pa ako. Wika ni Amisal at pinagdikit ang kanyang mga hita. Ngumiti sa kanya si Zeke. Di mas maganda. Pag pinuto ko sa loob, by junior agad ako.
Pabirong wika ni Zeke at hinalikan muli si Amisel sa labi. Zeke slowly moved his tongue into Amisel's body. It feels like a sensation for Amisel. Para bang init na init ang pakiramdam ni Amisel dahil sa ginawa ni Zeke. Dahan-dahan na bumaba ang mga haplos ni Zeke hanggang sa makarating ngayon sa ibaba ng dalaga. Doon ay pinaglaruan niya ito at pakiramdam ni Amisel ay maiihi siya dahil sa ginagawa ni Zeke sa kanya. Para bang mababalaw si Amisel sa ginagawa ni Zeke at hindi niya mapigilan na hindi maingod doon si Zeke at hindi nito mapigilan ang kanyang pag-ungol. Maya-maya pa ay naramdaman na ni Amisel na may kung anong likido na lumabas sa kanyang pagkababae. Muling hinalikan ni Zeke si Amisel at dahil sa init ng katawan na nadarama ay tila ba walang pakialam si Amisel sa kung anong ginagawa sa kanya ni Zeke. Maya-maya ay napaluhan na lamang si Amisel nang maramdaman ang pagpasok ng pagkalalaki ni Zeke sa kanya. Masakit. Lumuluhang wika ni Amisel kay Zeke. Sa umpisa lang yan, kasi virgin ka ba? Don't worry, I'll be gentle. Wika ni Zeke. At iyon ang unang beses na parang nagsinungaling si Zeke dahil imbes na dahan-dahanin nito ang paglabas-masok, ay mas binilisan nito. Sobrang sakit ang naramdaman ni Amisel na para bang may kung anong nawasak sa kanyang pagkababae. Ngunit maya-maya ay unti-unting naramdaman ni Amisel ang kakaibang pakiramdam at paimpit na itong napapaungol. From now on, I am officially yours and you're officially mine. Nakangiting wika ni Zeke at niyakap ang dalaga. Nang dahil sa pagod ay nakatulog ang dalawa. Ilang beses pang naulit na mga nangyari sa kanilang dalawa at para kay Amisel, si Zeke na ang lalaking nais niya makasama habang buhay. Ganon din naman si Zeke sa dalaga. Mahal na mahal ng dalawa ang isa't isa at walang kahit anong bagay sa mundo ang makakatumbas sa pagmamahala nilang dalawa. Ngunit alam ni Zeke na merong bagay pa siyang kailangan na gawin bago maging maayos ang lahat. At iyon ay ang sabihin sa kanyang sinisinta ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit nag-aalinlangan ang puso ni Zeke. Hanggang isang umaga, habang magkasama sina Amisel at Zeke, nakaramdam na lamang si Zeke ng biglang pagkahilo. Ayos ka lang? Kunot noong tanong ni Amisel sa nobyo at baka sa mukha nito ang pag-aalala. Ayos lang ako. Medyo nag-blurred lang ang paningin ko pero siguro dahil lang yun sa init. Wika ni Zeke sa nobya. Sigurado ka? Paniguradong tanong ni Amisel sa binata. Oo, ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Wika ni Zeke kay Amisel. Okay, pahinga ka kaya muna. Tura ni Amisel kay Zeke. Sa tingin ko nga pagod lang to. Tsaka di rin kasi ako nakatulog na maayos kagabi. Tura ni Zeke kay Amisel at naupo na muna sa malapit na silya sa tapat nila. Umuwi ka na lang kaya muna. Nag-aalala ako sa iyo Baka mamaya mapano ka pa. Tignan mo namumutla ka pa. Wika ni Amisel sa nobyo at pinainom ito ng tubig. Nang dahil sa nangyari ay umuwi nang wala sa oras si Zeke kahit na nais pa sana nitong ihatid si Amisel. Ngunit dahil alam ni Zeke na hindi niya pa nasasabi ang totoo sa dalaga ay nagpalusot na lamang ito at tumalab naman ito sa dalaga. Laking pasasalamat ni Zeke dahil hindi na nagpumilit pa si Amisel. Matapos na makapagpaalam sa isa't isa ay kaagad na umuwi sa kanilang bahay si Zeke at kaagad itong sinalubong ng kanyang inang nag-aalala sa kanya. Anong nangyari? Bakit ang aga mo atang umuwi? Di ba may date pa nga kayo ni Amisel? Takang tanong ng ina ni Zeke. I'm not feeling well, Mom. My head's feeling strange. Masakit. Masama ang pakiramdam ko. I don't know. I'm worried actually. Tura ni Zeke at napayakap na lamang sa kanyang ina. Kumalma ka, Zeke. Sumama ka sa akin. Magpa-check up tayo. Wika ng ina ni Zeke at niyakap nito ang binata. Ngayon lamang ni Zeke naramdaman ang ganong pakiramdam sa kanyang sarili. Matapos sabihin ang kanyang nararamdaman sa kanyang ina, ay kaagad na dinala siya nito sa kanilang ospital ng patago lamang.
What happened, son? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. I feel like there's something wrong with my head. Tura ni Zeke, kung kaya't kagad itong nag-undergo sa laboratory tests at internal check-up at iba't iba pang test upang matukoy kung ano nga bang dinaramdam ng binata. Matapos ang ilang pagsusuri, ay tila ba nanlamig na si Zeke nang makita ang resulta. Tumor ba yan, Dad? Hindi makapaniwalang tanong ni Zeke sa ama. Tinignan at inaral iyon ng kanyang ama, maging ito ay hindi makapaniwala sa naging resulta ng isinagawang pagsusuri. Yes, son. Brain tumor. Matamlay na sagot nito at napayuko na lamang. Diyos ko, anong gagawin natin? Ayoko mawala ng anak. Naluluhang tura ng ina ni Zeke. There is a cure. But it's not 100% sure kung madadaan ba sa operasyon ng lahat. Wika ng ama ni Zeke. Dad, sa Amerika may kakilala ko magaling na doktor. Doon may mga naoperahan na siya na kagaya ko. At mas serious pa nga mga ito than mine. Wika ni Zeke. Doon na nagpa siyang pamilya na bumalik sa Amerika. Ngunit nakiusap si Zeke sa kanyang mga magulang na makasama na muna niyang kasintahan na si Amisel kahit na 1 linggo lamang dahil walang kasiguraduhan kung magagamot ba siya sa Amerika o tuluyan niya ng lilisanin ng mundo. Okay ka na ba? Kamusta ang pakiramdam mo? Ingatan mo naman kasi yung sarili mo. Tura ni Amisel kay Zeke at sinapo pa nito ang noon ng binata upang masigurado na wala itong lagnat o sinat. Babe, ayos lang ako. Masaya ako na makitang nag-aalala ka sa akin. Masaya ako dahil may girlfriend ako na tulad mo. Alam ko unexpected ang pagkakakilala natin. At gusto ko lagi mong tandaan. Mahal na mahal kita no matter what happened. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Hanggang sa huling hininga ko dito sa mundo. Wika ni Zeke sa dalaga na tila ba namamaalam na kay Amisel. Ano ba yung sinasabi mo? Para namang nagpapaalam ka. Matagal pa tayo magsasama. Tsaka papakasalan mo pa ako, 'di ba? Sa harap ng simbahan, sabi mo. Tsaka mag-iipon ka pa para maipakilala ako sa mga magulang mo, 'di ba? Tutuparin pa natin yung mga pangarap natin na magkaroon ng maayos at masayang pamilya. Naiiyak na tura ni Amisel dahil pakiramdam niya sa puntong yon ay tila ba nagpapaalam na sa kanya ang binata. Oo naman, tutuparin natin yon. Pero ano man ang mangyari sa kinabukasan, lagi mong tandaan, nandyan lang ako sa puso mo. Mananatili. At nandito ka sa puso ko magpakailanman. Mahal kita, Amisel. Nakangiting wika ni Zeke habang pinipigil nito na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Mahal din kita, Zeke. Mahal na mahal. Sobra-sobra. Wika ni Amisel at niyakap ang binata. Ngayon pa lang ay ramdam na ni Zeke na nasasaktan si Amisel sa kanyang mga sinabi. At alam niya na mas masasaktan ito kapag pinaalam niya na ang kanyang karamdaman kung kaya't inilihim ni Zeke sa kanyang nobya ang kanyang sakit dahil ayaw niya na masaktan ito at maiwan lang na nag-iisa at umaasa sa kanya. Matapos ng 1 linggo, hindi na nakapagpaalam pa si Zeke kay Amisel at nagtungo na sa Amerika upang magpagamot. Samantalang sa kanyang pag-alis, labis na nagtaka si Amisel. Amisel, nag-resign na daw si Zeke dito sa ospital. Malungkot na wika ng mga katrabaho nito. Natahimik naman si Amisel at saka pilit na ngumiti. Baka umuwi na sa kanila. Sige, salamat. Wika ni Amisel. Sigurado ka ba na aalis ka na dito? Tsaka, paano kung hanapin ka ni Zeke? Ano sasabihin ko? Tanong ng katrabaho ni Amisel. Alam niya naman kung nasa ng bahay ko. Wika ni Amisel at umalis na. Pag-uwi nito ay labis na napahagulgol si Amisel dahil sa puntong yon ay 1 buwan na hindi nagpaparamdam sa kanya si Zeke. Pakiramdam niya ay may mali sa mga nangyayari. Napahawak sa kanyang tiyan si Amisel dahil nagdadalang tao na ito. Sa paglipas ng mga araw at buwan, ay nawala na ng pag-asa pa si Amisel na muling makikita si Zeke. Nagalit ito sa binata
dahil pakiramdam niya ay pinaglaruan lamang siya nito at pinaasa sa mga pangako na kailanman ay hindi na matutupad. Nagtitinda na lamang ng mga lutong pagkain at malamig si Amisel sa lansangan, malapit sa ospital na dati niyang pinapasukan. Sa kabilang banda, sa tagal ng paghahanda at pagsusuri, ay napag-alaman na false alarm lang pala ang nangyari kay Zeke. Nagkamali lang sila na akala. Natuwa naman ang pamilya ni Zeke dahil wala naman pala silang dapat ipag-alala. Ngunit si Zeke ay tila ba hindi masaya. "Uuwi tayo sa Pilipinas, bakit ang lungkot mo?" tanong ng ina ni Zeke. "Hindi kasi ako nakapagpaalam nun kay Amisel, Ma'am. Hindi ko alam kung may babalikan pa ba ako sa pagbabalik ko." Matamlay na wika ni Zeke. "Kung kayo talaga para sa isa't isa, kahit na paglayuin pa kayo ng tadhana at subukin ang relasyon ninyong dalawa, kung kayo talaga." Wika ng ina ni Zeke at ngumiti sa anak. Napabuntong hininga na lamang si Zeke at inisip na sana ay makita niya pang muli si Amisel sa kanyang pagbabalik. Tila ba nangungulila si Zeke kay Amisel? At alam niya na kahit na nalayo siya sa dalaga, ang puso niya ay naiwan sa Pinas. Pagkatapos na mag-impake, ay kaagad na umuwi sila Zeke pabalik sa Pilipinas. Kinakabahan ito sa muling pagbabalik at kung ano ang magiging reaksyon ni Amisel at kung paano siya magpapaliwanag at sasabihin ang lahat sa dalaga. Ilang oras din ang biyahe at ilang sandali lamang ay nakarating na sila Zeke sa Pilipinas. Halo-halo ang nararamdaman ni Zeke. Para bang kinakabahan na natutuwa na ewan si Zeke, ngunit isa lang ang kinasasabi kanya, na makita muli ang walang iba kundi ang kanyang pinakamamahal na si Amisel. Pagdating sa Pinas ay nagtaksi sila Zeke patungo sa kanilang bahay. "Finally, we're home!" Nakangiting wika ng ama ni Zeke. "Literally, nasa Pilipinas na nga tayo." Wika naman ng ina ni Zeke. "Prepare yourself, Zeke, dahil pagbalik natin bukas sa ospital, I will officially announce that you're my only son. And that will be a big news for sure. So prepare yourself, lalo na't maaaring naroon pa si Amisel." Tora ng ama ni Zeke. Kinabukasan nga ay bihis na bihis si Zeke at nakapang-doktor na damit na ang binata. "Dad, sure na po ba to?" tanong ni Zeke sa kanyang ama. "Yes, son. Are you ready to face the reality?" Tora ng ama nito. Kung noon ay tila ba excited si Zeke sa tuwing papasok sa ospital, ngayon ay binabalot siya ng kaba at agam-agam. "I need to be ready, even if I'm not." Wika ni Zeke at napabuntong hininga na lamang. "Well, that's good. Be matured, son. Alam ko na mahirap para sa yung mga bagay na to. Lalo na't itinago mo ang tunay mong pagkatao sa babaeng pinakamamahal mo. But always remember, God has a plan in all things. Tandaan mo yan. Prepare yourself and calm yourself." Litanya ng ama ni Zeke sa kanya at niyakap ang kanya anak. Kahit na narinig na ni Zeke ang mga sinambit ng kanyang ama, ay hindi pa din mawaglit sa kanyang isipan ng katotohanan na iniwan niya si Amisel nang walang paalam. Nawala siya na parang bula. At hindi man lang nagawang i-text o kontakin ng dalaga. Noong araw na yon, labis na kabang na darama ni Zeke. Sinubukan niya na tawagan ang numero ni Amisel, ngunit hindi iyon sumasagot. At malamang ay nagpalit na ng numero ang dalaga dahil ilang buwan na din ang nakalipas. Halo-halong emosyon ang nadarama ni Zeke sa mga oras na yon. Bago tuluyang pumasok sa sasakyan ng ama, ay nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga si Zeke at siya kanagturan. "Ano man ang plano mo, tatanggapin ko ng buong buo." Wika ni Zeke at saka pumasok sa loob ng sasakyan ng ama. "Handa ka na ba na harapin sila?" Tanong ng ama nito na bumasag sa katahimikan na bumabalot sa kanila sa loob ng sasakyan. "I don't know, Dad, pero siguro, oo. Namiss ko din ang mga katrabaho ko. Pero panigurado magugulat sila to see me wearing this suit. Pero mas ikinababahala ko, kinakaba ko kung ano magiging reaksyon ni Amisel. Panigurado baka galit yun sa akin dahil matagal din ako na nawala. Hindi pa ako nakapagpaalam sa kanya." Wika ni Zeke sa kanyang ama. "Alam ko na mabuting tao si Amisel dahil nakita ko iyon noon.
Siguro galit nga siya sa'yo dahil nga iniwan mo siya ng walang paalam. Pero kung maririnig niya ang paliwanag mo, panigurado maintindihan ka niya. Lalo't hindi mo naman sinasadyang nangyari. At kung magkagalit naman siya dahil sa pagtatago mo sa kanya ng totoo patungkol sa pagkatao mo, I am willing to explain to her. Lahat naman ng bagay na nagkakaproblema ay may solusyon. Basta gusto lang ng isang tao na maayos to. Wika na ama ni Zeke at napangiti naman si Zeke. Thanks, Dad. Pasasalamat ni Zeke sa kanya ama. Pagdating sa ospital ay binalot na ng kaba si Zeke. Pinagbuksan sila ng pinto ng kanilang driver. Pagpasok sa loob ng ospital ay kita ni Zeke ang tingin ng mga tao na naroroon at madami na ang bago. Ngunit ang iilan na dating empleyado ay naroon pa. Uy, si Zeke yun, diba? Alam na kaya niya? Wika na isa sa mga katrabaho ni Zeke. Kaagad na napukaw ng pansin ni Zeke at nalapit na sana nang bigla siyang hatakin ng kanyang ama patungo sa stage upang ipakilala. Listen everyone, I know it's been a long time since I went to America together with my family. Alam ko na madami nang nagbago at madami na din na bago at nawala. Gusto kong ipakilala sa inyo ang nag-iisa kong anak at tagapagmana na si Ezekiel Villamor, na mas kilala ng iba bilang si Zeke Valdez, na isang janitor. Alam ko na para bang ang hirap paniwalaan ng lahat, lalo na sa mga naging malapit sa anak ko. Pero huwag kayong magalit sa kanya dahil lahat ng yon ay ideya ko. Wika ng ama ni Zeke. So anak siya ng may-ari ng ospital? OMG! I can't believe it! Alam na kaya niyang tungkol kay Amisel? Bulong ng isa sa mga ito at hindi naman narinig ni Zeke dahil malayo ito sa kanya. Gusto ko na matutunan ni Zeke na makisalamuha sa mga empleyado at mapag-aralan niya kung paano i-handle ang aming ospital. Bilang ama, gusto ko na ang aking anak ay sumunod sa yapak ko. Ngunit alam ko din na bawat tao ay may kanya-kanyang pagkatao. Pero masaya ako dahil napagtagumpayan ni Zeke ang lahat. Madaming nangyari at kung ikukwento ko lahat ay baka abutin tayo hanggang bukas. Again, Ezekiel, o mas kilala bilang Zeke, is my only son. Taran nito at nagpalakpakan naman ang lahat. Matapos ang pagsasalita na yun ng ama, ay hinanap ni Zeke si Amisel sa tumpok ng mga empleyado. Ngunit ni anino ni Amisel ay hindi niya nakita. Zeke, hanap mo ba si Amisel? Tanong ng dating katrabaho ni Zeke sa kanya. Napahinto naman si Zeke. Oo, nakita niyo ba siya? Tanong ni Zeke sa mga ito. Matagal nang wala dito si Amisel. Siguro simula nung nawala ka, nag-resign na din siya. Kasi nasaktan niyo ng sobra nung bigla ka na lang nawala na parang bula. Paliwanag ni Giselle, isa sa pinakamalapit kay Amisel. Alam niyo bang number niya? Doon pa din ba siya nakatira? Tanong ni Zeke sa mga ito. Wala na kaming balita kay Amisel eh. Hindi na din namin alam kung nasan nga ba siya. Tanungin mo na lang kaya yung mga kapitbahay niya. Baka sila may alam. Wika ng mga ito. Napatango na lamang si Zeke dahil hindi niya alam kung paano hahanapin ang dalaga at kung paano ito haharapin. Sa mismong araw na yon ay tinungo ni Zeke ang dating tirahan ni Amisel. Ngunit malaki na ang pinagbago ng lugar at wala na din nakakakilala sa dalaga doon. Para bang nawala na ng pag-asa si Zeke na muli niya makikita ang mahal niyang nobya. Matapos nun ay inisip na lamang ni Zeke na kung kalooban siya ng Diyos na pagtagpuin sila nito. Isang umaga habang naka-duty si Zeke sa ospital ay bigla na lamang nagkaroon ng emergency sa may pasyente na manganganak dahil pumutok na ang panubigan nito at nilabasan na din ang dugo. Ayoko nga sabi dito eh, bakit ba ang kulit-kulit niyo? Sigaw ng pamilyar na boses. Pero ma'am, kailangan na po mailabas mo si baby dahil ikakapahamak niyo po yun pareho. Pagpapaliwanag ng mga nurse sa dalaga at kaagad na ipinasok sa operating room kahit na nagpoprotesta pa ito. Anong mayroon doon? Ba't nagpupumiglas yung pasyente? Tanong ni Zeke sa isang nurse. Yung babae po kasi na nagtitinda malapit dito sa ospital, pumutok ng panubigan, tsaka dinudugo na, manganganak na nga po eh.
Pero ewan po ba dahil ayaw daw niya manganak dito sa ospital natin? Paliwanag ng nurse. Sinong doktor na magpapaanak sa kanya? Takang tanong ni Zeke. Yun na nga, Dok, eh, wala pang available. Nasa kanya-kanyang pasyente po ang mga doktor natin. Wika ng nurse. Okay, ako na lang. Wika naman ni Zeke. Kaagad itong pumasok sa operating room at kaagad na nagbihis at naghanda. Pagpasok sa loob, ay nadinig ni Zeke muli ang boses ng babae. Dalhin niyo na lang ako sa ibang hospital. Ayoko dito. Puro bad memories lang nakikita ko dito. Sigaw ng babae. Kaagad na lumapit doon si Zeke at laking gulat nito nang makita ang kanyang pasyente. Michelle? Gulat na wika ni Zeke sa kasintahan na matagal niya nang hinahanap. Anong ginagawa mo dito? Kunotong tanong ni Amisel at baka sa mukha nito nahirap na. Ako ang doktor na magpapaanak sa'yo. Wika ni Zeke at nanlaki ang mga mata ni Amisel. Ano? Gulantang na tanong ni Amisel. Spread your legs, Amisel. Kailangan na mailabas ang bata bago pa maging komplikado ang lahat. Wika ni Zeke at seryosong tumingin sa mga mata ng dalaga. Ngumisi naman si Amisel at saka nagturan. Ikaw? Doktor? Ikaw ang magpapaanak sa akin? Janitor ka lang, diba? Please naman, ilipat niyo na lang ako sa ibang ospital. Naglolokohan lang tayo dito eh. Wika ni Amisel. Napabuntong hininga naman si Zeke. I am a doctor, Amisel. Please, spread your legs. Makipagtulungan ka na lang sa akin for the sake of your own child. Wika ni Zeke. Ngunit imbes na bumuka ka, ay mas lalong pinagdikit ni Amisel ang kanyang mga hita. Ayoko nga! Tsaka lalaki ka. Bakit ikaw ang magpapaanak sa akin? Pwede ba yun? Takang tanong ni Amisel. Napapikit na lang si Zeke dahil sa kakulitan ni Amisel. Bakit, Amisel, nahihiya ka ba sa akin? Ngayon ka pa talaga nahihiya sa akin? Tanong ni Zeke at naubusan na ng pasensya. Nanlaki naman ang mga mata ni Amisel sa sinambit ni Zeke at natawa pa ng mahina ang mga nurse na nasa loob ng operating room. Napakabastos mo talaga. Please naman pwede bang ibang doktor na lang? Tura ni Amisel at bumaling sa mga nurse na natatawa. Wala nang iba, Amisel. Ako lang ang available dahil nasa iba't ibang operation ng mga doktor. So please cooperate with me para matapos na to. Wika ni Zeke. Nagtalo pang dalawa. Ayoko nga, diba? Wika ni Amisel at inipit palalo ang kanyang pagkababae. Ibubuka mo yan o ako mismo magbubuka? Gusto mo pa atang akong bumuka niyan eh. Kahit buntis ka't manganganak ka, papasukin ko talaga yan. Wika ni Zeke at natawa lalo mga nurse. Natahimik si Amisel at namula dahil sa sinambit ni Zeke. Ang bastos mo talaga kahit kailan. Sigaw ni Amisel kay Zeke at tatayo na sana nang biglang nanakit ang tiyan nito. Sige na, Amisel, for the sake of your child. Makipagtulungan ka na lang. Oo na, eto na. Wika ni Amisel at ibinuka na ang kanyang hita. Umira ito at sa tulong ni Zeke ay naging successful ang panganganak ni Amisel. Pagkabuhat ni Zeke sa sanggol ay tila pa may naramdaman siyang kakaiba. Nang matapos ang panganganak ni Amisel ay dinala na muna sa nursery room ang sanggol at inilipat naman ni Amisel sa ward at nakatulog ito. Makalipas ang ilang oras ay dinalaw ni Zeke si Amisel para na din makausap ang dalaga. Amisel! Tawag ni Zeke sa dalaga na nakangiti habang hawak-hawak ang kanyang sanggol. Anong ginagawa mo dito? Masungit na tanong ni Amisel kay Zeke. Sinong ama ng batang yan? Ako ba ang ama niya? Tanong ni Zeke kay Amisel. Natahimik naman si Amisel at tila ba maiiyak. Bakit mo tinatanong? Wala ka namang pakialam sa akin, diba? Umalis ka nga nang walang paalam. Tapos ngayon, makikita kita na doktor? Anong iisipin ko? Siyempre galit ako sa'yo, Zeke.
Kasi umalis ka nang walang paalam. Samantalang ako naghintay sa'yo. Kahit walang kasiguraduhan kung babalik ka pa. Lumuluhang wika ni Amisel sa binata. Kaagad na lumapit si Zeke kay Amisel at lumuhod. Alam ko na malaking kasalanan ko sa'yo dahil hindi mo lang ako nagpaalam sa'yo. Pero kasi Amisel, ayoko na umasa ka sa pagbabalik ko. Lalo na't wala namang kasiguraduhan. Noong mga panahon na madalas akong mahilo, nalaman ko na may tumor ako sa utak. Natakot ako na iwanan ka ng mag-isa. Kaya hindi ko sinabi sa'yo dahil ayoko na maiwanan ka na nag-iisa. Pero pagdating sa Amerika habang naghahanda ako sa operasyon, nalaman namin na false alarm lang pala nangyari. Wala talaga akong tumor sa utak. At nagkamali lang si Dad kaya agad na bumalik kami pero wala ka na. Wika ni Zeke sa dalaga. Bakit doktor ka na dito sa ospital? At ano yung narinig ko na anak ka ng may-ari nito? Tanong pa ni Amisel. Tama yun. Pero Amisel, maniwala ka. Lahat ng ipinakita ko sa iyo, lahat yun totoo. Kinailangan ko lang na gawin yun para matuto. Hindi ko naman inaakala na makilala kita. Pagpapaliwanag ni Zeke. Naiyak lamang si Amisel dahil pakiramdam niya ay ang tanga-tanga niya dahil nagalit ito sa binata. Ang tanga ko. Pero sana sinabi mo na lang sa akin. Wika ni Amisel. Sana nga ganun na lang ang ginawa ko nun pero naunahan ako ng takot eh. Ngayon sagutin mo ako, Amisel. Ako bang ama ng batang isinilang mo? Tanong ni Zeke sa dalaga. Oo, Zeke. Anak natin siya. Wika ni Amisel. Talaga? Tatay na ako. Maligayang wika ni Zeke at niyakap si Amisel. Sorry kasi hindi kita inunawa. Wika ni Amisel. Wala kang kasalanan. Dahil ako may kasalanan dito sa umpisa pa lang. Hayaan mo mula ngayon. Hindi na ako maglilihim sa'yo. At hindi na ako mawawala sa tabi mo at ng anak natin. Masayang wika ni Zeke kay Amisel. No more secrets. Wika ni Amisel. Tumango naman si Zeke. No more secrets and no more lies. Wika ni Zeke at nagyakapan ng dalawa. Nangako si Zeke na aalagaan si Amisel at ang kanilang anak. Paglipas ng 1 linggo, ay na-discharge ng mag-ina ni Zeke. Ang cute naman ng apo ko! Masayang wika ng ina ni Zeke. Tita, sure po ba kayo na doon niyo po ako patitirahin sa bahay ninyo? Takang tanong ni Amisel sa ina ni Zeke. Oo naman. Gusto ko na maalagaan itong apo ko. At saka noon pa nabanggit sa akin ni Zeke na may pangarap ka na maging guro. Tuparin mo yon, kaming bahala sa'yo. Wika ng ama ni Zeke. Labis na natuwa si Amisel nang malaman iyon. Nanirahan sina Amisel at Zeke sa poder ng ina at ama ni Zeke. Paglipas ng ilang taon, ay naging ganap na na guro si Amisel. At sa pagdaan ng 2 taon, ay nagpa siyang dalawa na tuparin ang pangarap nila. At doon na sila nagpakasal sa simbahan. OMG, Amy, ikaw na ba yan? Gulantang na tanong ni Amisel sa dating kaibigan na si Amy. Nagkaroon ng bridal shower si Amisel bago ang kasal nila Zeke. At lahat ng kamag-anak nila Zeke ay naroon. OMG, Amisel girl, ikaw na ba yan? Small world, ikaw pala yung Amisel na pagkakasalan ng pinsan ko. Nakangiting wika ni Amy. Magpinsan kayo? Takang tanong ni Amisel. Oo, pero siguro hindi alam ni Zeke kasi magulong parents ko. Anyway, congratulations sa'yo. Masayang wika ni Amy kay Amisel. Matapos ang gabing yon, kinabukasan ay ang kasal na nila Amisel. Dahan-dahan na naglakad si Amisel sa harap ng altar habang nakangiti. Dahil wala nang magulang si Amisel, ang ama ni Amy ang naghatid sa kanya sa altar. Nag-umpisa ng seremonya at ngayon ay nakangiti na si Amisel habang nakatingin kay Zeke. My dreams at night are reflections of joyous times we have spent together and adventures that awaits.
I have never been more certain of a decision than wanting to spend the rest of my life with you. When I look in your eyes, I am reminded how lucky I am. Sometimes I like to watch you just go about your normal activities and reflect on the joy you bring to my life. I am a better person with you in my life. I am excited about what life path holds with you sitting shotgun. Words can't describe the amount of joy you bring to my life. I love and cherish you, secure in the knowledge that you are my best friend, my dearest, my kind and adoring husband. Making you smile is the biggest accomplishment of my life. I can't wait to hold your hand as my husband for the rest of my life. You have the core of my heart beating for you, a love beyond what words can express. You are my dream come true, and I can't wait for the reality we get to build together. Forever with you simply will not be enough. But from this day forward, I vow to make the most of every moment. With this ring, I promise that you'll never have to face the world alone. You are my guide to love, my every wish, and the person I want to grow old with. Matamis na wika ni Amicel sa kanyang mensahe para kay Zeke. Labis ang sayang nadarama ni Amicel habang isinusuot ng singsing sa daliri ni Zeke. Lahat ng bisita ay napaiyak na lamang habang pinapanood ang dalawa. When you walked into my life, love walked in. It was a magical moment that I will treasure forever with you. I will walk together with you and with love. All I have in this world, I give it to you. I promise to hold and keep you, comfort, protect and shelter you for all the days of my life. I promise you my unconditional love, tenderness and undying devotion, to not ask you to be more than you are, and to love you for being you. Today, Amicel, I join my life to yours, not merely as your partner, but as your friend, your lover, and your confidant. Let me be the shoulder you lean on, the rock on which you rest, the companion of your life. With you, I will walk my path from this day forward. On this day, I pledge to be the partner you dreamed of marrying when you were a child. It will be my continued goal to uncover all your dreams for the future and work toward making them a reality that we can both share and enjoy. When you smile, I feel a level of accomplishment you wouldn't begin to understand. When you cry, I interpret it as a failure on my behalf. I view your emotions as a gauge of how I am performing as a soon-to-be spouse. I promise to continue to watch over you and strive to keep a smile on your face for all the days to come. I want your worst. Give me your bad hair days, your long commutes, your burnt coffee, your lost keys, your stained clothes. Give me your everyday, and I will give you my love to make it all right. I could thank you for loving me, but instead I want to thank you for showing me that I deserve to be loved. And I could thank you for fixing me, but instead I want to thank you for showing me that I was never broken. I promise to be your faithful spouse. I vow to love you when the sun shines, when the rain falls, in sickness and in health, through good times and bad. When you look at this ring, think of me and remember that I always love you. I will give you my love to make it all right. I promise to beat anyone up who makes you cry. And if I'm one of them who makes you cry, I promise to beat myself up too and do everything in my power to make you laugh again. I promise to love you 5 ever, because it's more than 4 ever. I promise to unclog the tub, even though only one of us has long hair. I promise to turn on the air conditioning when you're hot, even if I'm totally freezing. I vow to always get a professional, even though I really want to try to do it myself first.
Once I take your hand, I promise I'll never let you go. Our clothes will have to be specially made, but it'll be worth it. I vow to take your hand when it's too dark, and the dog out when it's too early. I vow not to continue watching Netflix series we started together without you, or at least pretend it's the first time I've watched it when we watch it again. I pledge to remain your companion and friend. I promise to be with you always, to take care for you, and to love you no matter how far apart we may be. I will always show an interest in the things you do and your ideas. I will be with you in your heart and keep you safely in mine. Wika ni Zeke at isinuot ang singsing sa malambot na daliri ni Amisel at saka matamis na ngumiti sa lahat. Nagpalapakan ng mga bisita sa ganda ng mensahe ni Zeke at Amisel sa isa't isa na talaga naman na nakapagpaiyak sa bawat bisitang naroroon. Damang-daman nila ang pagmamahal ng dalawa sa isa't isa. And now, I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Wika ng pare. Ayun ang best part! Sigaw naman ni Amy. Kiss! Kiss! Sigaw ng mga ito at napangiti na lamang ang dalawa. Dahan-dahan na itinaas ni Zeke ang belo ni Amisel at saka nagturan sa dalaga. Tinupad ko ang pangako ko sa iyo, ha? Pinakasalan kita sa harap ng simbahan. Wika ni Zeke kay Amisel na ngayon ay asawa niya na. Kaya nga eh. Salamat dahil tinupad mo ang pangako mo sa akin. I will keep those promises until we're old. Wika ni Amisel at doon ay hinawakan ng bewang ni Amisel palapit sa kanya at siniil ng matamis na halik ang kanyang asawa. Natuwa naman ang lahat sa kasalan ng dalawa dahil naging memorable ang bagay na iyon sa kanilang buhay. Napakabilis ng panahon. Para bang kailan lang ay nagbabangayan pa ang dalawa na para bang aso at pusa. Kailan lang din nung mangarap sila na bumuo ng pamilya kasama ang isa't isa at parang kailan lamang nang mga anak si Amisel at nagbangayan pa silang dalawa na hindi malilimutan ni Amisel sa kanyang buhay. Dahil sa kapilyuhan ni Zeke, mapasang-ayon lamang siya na ibuka ang kanyang hita. Napakabilis ng panahon. Dahil noon ay hawak-hawak lamang ni Amisel ang kanyang anak. Ngayon ay naglalakad na ito. Mabilis lamang na lumipas ang araw at ang bawat dumaan sa buhay nila Amisel ay kinukuhaan niya ng larawan at inilalagay sa isang album upang maitago ang alaala na kahit lumipas ng panahon ay naroroon pa din ang mga alaalang yon. Makalipas ang 5 taon, malaki na ang panganay nila Amisel at ang kanilang bunso ay nagsisimula ng mag-antabay. Katana! Tawag ni Amisel sa kanilang panganay. 7 taong gulang na ito na para bang kahapon lamang ay baby pa lang ito. Bakit po, Mama? Tanong ng bata at kaagad na lumapit sa kanyang ina. Si Kendra, nasan? Tanong nito at hinahanap ang bunsong anak. Kasama po ni Papa sa labas, nagpapaaraw. Wika ni Katana. Tawagin mo na sila at kakain na tayo. Wika ni Amisel sa kanyang panganay. Kagad na lumabas si Katana at tinawag ang kanyang ama. Papa, kain na daw po! Wika ni Katana sa kanyang ama at kagad na pumasok ang mga ito. Masayang namuhay ng simple pero maayos sila Amisel at masaya sila sa buhay na kanilang tinahak. Ngayon ay namuhay sila Amisel sa kalapit na bahay ng mga magulang ni Zeke at madalas na dumadalaw ang mga ito sa tahanan nila Zeke upang makasama ang kanilang mga apo. Nagpatuloy ang pagmamahala ng dalawa kapiling ang kanilang mga anak. Kahit na madami man ang pinagdaanan sa buhay nila Amisel at Zeke, hindi man naging madali ang kanilang umpisa, sa huli sila pa din ang nagkasama sa buhay. Sa kaarawan ng anak nila Amisel, ay ipinakita niya ang mga larawan na kanyang inipon simula nung nag-uumpisa pa lamang sila ni Zeke na magsama bilang mag-asawa. Mama, si Tita Amy po yan, diba? Yung mama ni Dan? Wika ni Katana. Oo, sayang at maaga siyang nawala. Naging kaibigan ko si Amy simula high school hanggang sa nakapagtapos ako. Hindi ko akalain na pinsan pala siya ng papa mo. Pero sayang lang dahil maaga niyang nilisan ang mundo. Pagkukwento ni Amisel.
Mama, pwede ko po bang mahingi yan kasi hindi na po tanda ni Dan ang mukha ng mama niya? Wika ni Katana at ngumiti naman si Amisel. Oo naman, wika ni Amisel na may ngiti sa labi. Nang manganak si Amy sa bunsong anak nito, ay hindi nito kinaya ang panganganak at binawian ng buhay. Masaya si Amisel dahil sa pamamagitan ng mga inimpok niya ng mga larawan ay mapapasaya niya ang anak ng nag-iisa niyang kaibigan. Iyon ang purpose ni Amisel sa paggawa ng album na yon. Dahil nais niya na kapag siya'y tumanda, ay maalala niya sa kanyang mga anak sila ng asawa niyang si Zeke. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang mga anak nila Zeke at Amisel. Naging mulat na ang mga ito sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Palagi naman na nakaagapay ang dalawang mag-asawa sa kanilang dalawang supling. Palaging ikinagkwento ni Amisel ang kanilang alaala ni Zeke nung nagsisimula pa lang sila at ang mga aral na kanilang natututunan sa kanilang buhay. Alam ni Amisel na malaking ambag ng mga aral na kanilang ibabahagi sa kanilang mga anak dahil balang araw, darating ang panahon na haharap ang mga ito sa iba't ibang hamon sa buhay at alam nila na balang araw, ang aral na kanilang ituturo sa mga bata ay magkagamit ng mga ito para mapaglampasan ang mga suliranin na iyon sa kanilang buhay. Mga anak, palagi niyong tatandaan, iwan man kayo ng mga kaibigan niyo, iwan man kayo ng mga taong minamahal niyo, at kahit talikuran pa kayo ng mundo, hindi magbabagong pagmamahal sa inyo ng pamilya niyo. Palagi kaming nandito para sa inyo. Mananatili at handang umalalay sa oras ng pangangailangan. Ano man ang dumating na sigalot sa inyong buhay, ito ang pakakatandaan niyo. Nabubuhay tayo, hindi para bumitaw at bumigay, kundi para lumaban at matuto. Mensahe ni Amisel sa kanyang mga anak. Tama ang mama ninyo. Wika ni Zeke at nagyakapan ng pamilya. Minsan ang buhay parang roller coaster. Dadaling ka sa pinakamasasaya at pinakanakakatakot na parte ng iyong buhay. Hindi naman kasi diretso ang daan sa buhay dahil may parte ng buhay na masaya at may parte din na malungkot ka. Hindi importante ang sobrang dami ng pera. Ang importante ay may masayang pamilya. Kahit kailanman hindi matutumbasan ng anumang halaga ang pamilyang meron ka. Kompleto man o hindi, dapat lang napahalagahan. Ang pamilya parang buwan lang yan. Hindi mo minsan nakikita, pero alam mong nandyan lang yan. Na sa oras ng iyong pangangailangan ay handang tumulong at umalalay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.